Anong mangyayari if dumating yung time or yung time ng agreement nyo na nakasaad kung kailan, saan, magkano yung babayaran yung utang sa agreement nyo, and then suddenly nagkataon din na wala kayong ibabayad? Anong mangyayari? So as far as I know, no, karamihan ng ganitong mga agreement nangyayari po to dun sa barangay mismo, or let's say kadalasan mga demand letter, no, kasi sa demand letter nakasaad po doon kung kung magkano yung principal amount or kabuuan ng babayaran mo within that range of time na binigay nila doon sa agreement mismo. Kasi masasabi kong yung demand letter parang agreement na rin po yan, ano. Hindi man kayo nakapagkita ng maayos or personal, meron naman silang notice, no, na nakasaad doon talaga mismo sa demand letter sa papel kung hanggang kailan lang binibigay na panahon para bayaran nyo yan. So, ang tanong, anong mangyayari? Ano pag na kumbaga hindi natin nabayaran sa takdang panahon na binigay nila yung utang natin, ano yung mangyayari? So, ganun pa rin yung mga ka-lifestyle, ano? Kasi naka-experience na po ako niyan dati, ano? May, yung tita ko rin nakaka-experience ng ganyan na sa home credit po, na palagi siyang hindi nakakabayad doon sa um, napag-usapan nila. Hindi naman actually totally napag-usapan, kundi yung nakasaad lang mismo doon sa demand letter na panahon, date, kung kailan dapat bayaran, no? So hindi niya, kumbaga nalalabag niya, wala namang nangyayaring masama sa kanya. So within the other day, meron na namang darating na demand letter. Ganun lang yan, paulit-ulit lang po yan. Unlike po if doon mismo sa barangay kayo nakapagpirmahan, then saksi yung mga staff or punong barangay. So, ibang usapan po yan, no? Pwedeng magpunta again doon yung nag-complain na ganito, ganyan, hindi ka nakabayad. So, magtatakda na naman or pupuntahan ka sa inyo, mag-uusap kayo. Pero hindi po, lilinawin ko lang sa inyo, hindi po mga online lending application yung ganung, yung pwedeng mangyaring ganun pangyayari, no, na merong agreement sa barangay. Wala pong mga online lending application company or staff, then borrowers ang nagpupunta sa barangay for agreement. Wala pong nangyayari. Yung nangyayari lang po yan, yung mga magkakapit-bahay lang, no, na hindi nagkakaunawaan, and then nagpapabarangayan, no. Yung mga korporasyon, malabo pong magpunta sa barangay kasi unang-una hindi naman po sila rehistrado doon mismo sa barangay, and then wala po silang karapatan, ano. So yun po, so wala po tayong dapat ikatakot, no, sa mga ganyan-ganyang agreement, ano, kasi malabo mangyari yan sa mga biktima ng online lending application. Sa home credit, posible po nangyayari po yan through demand letter. Yun na po yung magsisilbing agreement, no, na hindi man kayo nakapag-usap totally nung napag-utangan yung home credit, pinapadaan na lang sa field collector, sa demand letter, yun yung nagsisilbing kumbaga agreement, mga ka-lifestyle, ano. So I hope naintindihan nyo yung share ko sa inyo, and then I hope malinaw po. So wala po tayong dapat ikatakot if yung agreement na napirmahan natin is hindi natin tutupad or nasusunod talaga. Wala po. Kasi in the end of the day, ganun din yan. Papadalhan pa rin kayo niyan ng mga demand letter, no? Papadalhan kayo. Kung hindi man kayo nakakabayad sa panahon na binigay nila, sa palugit na binigay nila, papadalhan kayo niya ng papadalhan ulit. So, yun lang mga ka-lifestyle. Share ko lang sa inyo. I hope malinaw, and then stay safe always. Peace.